Singapore Air Force AP-30 multi-role transport tanker na dineploy ng Singapore para mailingkas ang kanilang 81 na mamamayan mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Nagpatong naman ng sinserong salamat ang Foreign Affairs Department sa gobyerno ng Singapore para sa pagtulong nito na mailingkas kasama makakita ang ulo ng diwa ng pagkakaisa sa Association of Southeast Asian Nation kung saan kapwa miyembro ang Pilipinas at ang Singapore. Ipinaliwanag naman ng mga opisyal ng Pilipinas na hindi pa makapagsimula ng flight palabas ng Jeddah dahil sa limitadong flights kung sumalimbuyan ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Umalis ang Singaporean aircraft mula sa may King Abdulaziz International Airport sa may Jeddah hapon itong Huwebes para sa Suwado. Kaya dumating sa Singapore bandang alas 6 ng umaga ngayong araw. Nanalayan naman ng embahada ng Pilipinas sa Singapore ang mga dumating na Pinoy sa kanilang biyahe pabalik dito sa Pilipinas. Samantala, tinatayang tumaas po sa 4 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente sa buwan po ng Abril ayon sa Energy Regulatory Commission. Ipinaliwanag ni ERC Chair at CEO Francis Saturnino Juan na sa isinagawang simulation ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines, base na rin sa trend ng presyo ng langis ngayon, lumalabas ang potensyal na pagtaas ng 2 pesos hanggang 4 pesos per kilowatt hour. Maliban sa epekto ng mga pag-atake nga doon sa oil-producing region, ikinonsidere rin dito ang mas mataas na demand sa panahon ng tag-init at posibleng outages na maranasan sa mga planta ng kuryente. Ipinapakita rin ng simulation na inaasahang sunod na magtataas din daw ng presyo ang thermal generators na meron pong pagtaas ng presyo ng langis o kasabay po yan ng pagtaas ng presyo ng langis bilang parte na rin ng kanilang cost recovery. Nauna na rin sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na maaaring magresulta nga ang geopolitical tension sa 16% na pagtaas sa electricity rates. Samantala nakapagrehistro naman ng mga supermarket ng excessive purchases o labis-labis na nangyayaring bilihan ng basic commodities ngayong linggong ito. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Tua, naitala sa mga supermarket ang mas mataas na bulto ng pagbili ng mga produkto kaysa sa karaniwan. Ngayon pa man, hindi naman naging tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga consumer anya, batay na rin sa sariling monitoring ng mga supermarket. Inasahan din ng grupo na muli pong sisipa ang dagsa ng mga consumer ngayong weekend kasabay ng payday, lalo na sa mga nasa government sector. Sa kasalukuyan ay may ilang supermarket na rin naglilimita sa bulto ng mga produktong maaring bilhin ng kanilang mga consumer tulad po ng ginagawa ng mga gasoline station. Ito ay upang maiwasan ang pagkaubos ng mga produkto, lalo na't marami rin anya ang mga maliliit na store o mga maliliit na outlet na bumibili ng bulto-bultong produkto sa kanila o kanila rin pong ibinebenta sa ground level. Sa kabila nito ay natilian yung mataas ang stock ng basic commodities at iba pang mga produkto sa mga supermarket. Natilian yung mataas din ang inventory ng mga store kung saan ilan ay umaabot ng hanggang sa 7 araw ang stock habang ang iba naman ay mas mataas pa. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang